Palagi na lang ganyan eh. Milana, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ka ng ibang tao? Dumating yung bodyguard niya. Tapos sinipuan ako ng lalaki. Inaabot na siya ni Ivy pero hindi siya uminto. Hanggang sa nirape niya ako. Patawarin mo ako, Milana. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Dagdagan niyo pa! Kulang pa yan! Tama na, please. Tumigil na kayo. Anong tama na, ha? Ako ang magsasabi kung kailan ko gustong tumigil. Ano bang nagawa ko? Sinunod ko naman ang gusto mo. Hindi ako nag-review. Hindi ko naman ginusto na ako pa rin na mag-top 1 eh. Exactly! Yan ang kasalanan mo. Dahil ikaw na naman ang number 1. Ikaw na naman ang pinuri ng mga teachers. Ikaw na naman ang napansin ni Red. Ikaw na naman ang bida. Sinabihan na kita na maliin mo yung sagot mo sa exam. Yan ang nababagay sa mga papansin na tulad mo. Umiiyak na pumikit na lang si Milana habang binabato ng itlog. Sinasabuyan ng harina at lupa. Hindi pa nakontento si Ivy at ang mga kaibigan nito. Sinabunutan pa ng mga ito si Milana at sinasampal. Pagkatapos ay binuhos ng isa sa mga alipores ni Ivy ang bayong na may laman ng mga luya na dala ni Milana at pinagtatapakan ng 4 na babaeng iyon. Ibebenta sana iyon ni Milana sa palengke matapos ang klase. Wag! Parang awa nyo na. Wag nyo tapakan. Ibibenta pa namin yan eh. Pakiusap naman. Oh, kawawa naman. Ang mga pinakamamahal niyang luya. Ano, nanghihinayang ka? Sige, eto, lamunin mo tong mga luya mo. Sige, kainin mo. Tutal, amoy luya ka naman eh. Hinawakan ni Ivy sa ulo si Milana at ninudngod ang luya sa mukha nito. Ivy! Biglang huminto ang mga ito nang dumating ako. Agad nagtago sa likod ni Ivy ang mga alipores nito at inalalayan si Milana na tumayo. Oh, hi Red. Ano na naman ang ginagawa niyo kay Milana? Ha? Wala. Nagbibiruan lang kami, di ba Milana? Wala ito, Red. Totoo yun. Hindi ako tanga, Milana. Wag na wag mo silang pagtakpan sa harap ko. At ikaw, Ivy, alam na alam ko kung bakit ginaganito mo na naman si Milana. Dahil naungusan ka na naman niya sa exam, di ba? Dahil palagi siya nalang bida. Akala mo hindi ko alam ang pinagagawa mo sa kanya? Sinabihan mo siya na wag mag-review, di ba? Para bumagsak siya sa exam. At ikaw ang mag-number 1. Pero siya pa rin ang nanguna. Kahit hindi siya nag-aral. Alam mo kung bakit? Dahil natural na matalino si Milana at hindi niya kasalanan kung bobo ka at tanga ka. Nakakasakit ka na ha? Ano bang meron na babae at lagi mong pinagtatanggol? Nandito naman ako, Red. Mas mayaman ako sa amoy luyang babaeng yan. Best friend ko siya. At mas gugustuhin ko ng makasamang babaeng amoy luya kesa sa gaya mo na mayaman nga pero hindi maitago ng mamahaling pabango ang bulok na ugali. At etong mga tinapon mong luya, pinaghirapan kong itanim to. Kami ng nanay ko. Sorry na, Red. Kasi naman si Milana may kasalanan. Babayaran ko na lang. Oh, kunin mo. Sobra pa yan. Pahablot kong kinuha ang 3,000 inabot ni Ivy. Pagkatapos ay bigla kong pinakain dito ang pera sa paraan na kung anong ginawa nito kay Milana. Yan, lamunin mong pera mo. Hindi ko kailangan yan. Halika na, Milana. Gusto ko lang naman magustuhan mo ako, Red. Eh di mangarap ka hanggang sa mamatay ka. Dahil kahit sa panaginip ay hindi yan mangyayari. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Red, hindi ko tunay na pangalan at 25 anyos na. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari sa best friend ko na si Milana. Bata pa lang ay magkasama na kami. Matalik din na magkaibigan ng mga nanay namin. Hindi nakagisna ng ama, tanging ang ina lang ni Milana ang nagtaguyod sa kanya. Hanggang sa masangkot ito sa malagim na aksidente na kumitil sa buhay nito.
Sa edad na 15 ay naulila na ang matalik kong kaibigan. Sa kabila ng lahat ay hindi namin siya pinabayaan ng nanay ko. Kinupkup namin siya at naging mas malalim pa sa pagkakaibigan ang relasyon ko kay Milana. Pero naging malupit ang mundo kay Milana. Biktima siya ng bullying noong high school kami. At ang nangunguna sa pambubuli sa kanya ay ang anak ng mayor namin, ang spoiled brat na si Ivy. Dahil likas na mabait, hindi marunong lumaban si Milana sa mga nangaapi sa kanya. Sa halip, ako ang nagsisilbing tagapagtanggol niya. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan niya, tanging iyak lang ang narinig ko mula kay Milana. Kaya naman lalo akong humanga sa kanya at hindi ko siya iniwan. Hanggang sa paglipas ng mga panahon, ang lihim kong pagtingin kay Milana ay mas lumalim. Isang araw ay nakilala at naging kaibigan ni Milana si Albert, isang mayaman na modelo at negosyante na may tinatagong lihim. Bili na po kayo, ate. Kuya, luya po. Panggisa, pangtinola, may bawang at sibuyas din. Milana, tanghali na. Pwede ka nang umuwi. Maya-maya na po. Sayang ang oras, baka may bumili pa. Hindi pa naman din po ako gutom eh. Kumusta bang benta? Ayos naman po. Maraming bumili kanina ng luya. Halos pakyawin nga eh. Abay, mabuti kung ganoon. Ay, Manang, kumusta po? Luya po? Magkano po? 20? Pili na ako kayo. Ang kwento sa akin ni Milana ay tahimik siyang nagbebenta sa palengke nang biglang dumating si Ivy kasama ang kasambahay nito. Wait lang. My gosh! Look who's here! Ang reyna ng mga luya. Hi, Milana. You look good in your outfit, ha? Bagay dito sa palengke, mabahot pa dumi. Hoy, sino ka? Bakit mo iniinsulto si Milana? Huwag ka nga makialam na matanda ka. Eh, ikaw, sino ka? Tsaka ba't mo pinagtatanggol to ang may luyang babaeng to? Tita Flor, wag mo na pong patulan. Anong wag? Napakasalbahin tong magsalita at walang galang. Wala kang pakialam kung paano kita kakausapin. Ang daddy kong mayor dito. At kaming mahihirap ang nagpapasweldo sa ama mo. Kaya wag na wag mo akong pagmamalakihan na demonyita ka. Tita, isumbong niyo na lang po kay Red mamaya. At talagang makakarating to sa anak ko. Oh my gosh! Kayo po ang nanay ni Red? Ako nga? My gosh, tita, I'm so sorry. Nagbibiro lang po ako. Ay, hindi ka nagbibiro. Matagal ko nang alam na salbahe at anak ka ni Satanas. Alam na alam ko ang pangbubuli mo kay Milana. At huwag kang mangarap na magiging girlfriend ka ni Red dahil ngayon pa lang ay hindi kita matatanggap. Maya-maya ay may lalaking tumabig kay Ivy kaya natumba ito sa putikan. Ew! Oh my gosh! Stupid! Di mo ba nakita may tao dito? Tao ka ba? Akala ko kasi hindi. Dahil kung makapagsalita ka sa kapwa mo, akala mo hindi tao ang kaharap mo. What? Nagulat daw ang nanay ko at si Milana nang biglang kunin ng lalaki ang isang lalagyan na puno ng gulaman. Binigyan ng 2,000 ang tindera pagkatapos ay binuhos iyon kay Ivy. Ate, ilayo mo na yung alaga mong maldita dito. Baka kung ano pang magawa ko dyan. Wala na daw nagawa si Ivy kung hindi ang sumigaw sa galit, habang sila nanay at iba pang tindera doon ay natatawa. Pasensya na kayo kung nakisabat ako. Kanina ko pa naririnig ang mga sinasabi ng babaeng yun. Hindi ako makatiis eh. Okay lang po. Salamat po ulit. Ayan mo, kakarmahin din yun. Ako nga pala si Albert. Milana po. Ito naman po ang Tita Flor ko. Maraming salamat, iho. Ganun talagang batang yun. Sa impyerno yata ipinanganak yun. Oh, itong 3,000. Magmerienda kayo ng tita mo para mawala ang stress mo. Naku sir, wag na po. Tanggapin mo na yan. Sige na, masama daw tanggihan ang grasya. Salamat po sir. Kunin niyo na lang po itong mga luya at bawang. Natawa daw sila nang biglang lumayo si Albert na parang natakot. Hindi, salamat. Oo, okay lang. Hindi ako kumakain ng luya at bawang eh. May severe allergy kasi ako dyan eh. Maamoy ko lang yan, natitrigger na ako. Ganun po ba? Pasensya na po. Oh, sige. Mauna na ako. See you next time, Milana. Ingat po kayo sir. Maraming salamat po ulit. Hi,
Ay, kapoging bata at mabait pa. Pero, ba't parang hawig kayo? Talaga po? Oo. Ay nako, iligpit mo na yan at baka bumalik pang anak ng Diablo. Milana, nagawa mo na yung assignment natin sa math? Oo. Ba't di mo ako ginising? Akala ko ba sabay tayong gagawa? Ano hindi? Ginigising kita eh. Ikaw itong tulog mantika dyan. Pakopya naman oh. Ay naku Red, tutulugan mo ako tapos ako naman ang kukulitin mo ngayon. Sige na, best friend. Ayoko nga. Hindi mo naman na kailangan mangopya eh. Bakit naman? Eto naman oh. Sorry na. Napagod lang ako kahapon sa paglalaro ng basketball eh. Hindi na nga kailangan. Tingnan mo muna kasi ang notebook mo. Ha? May sagot na? Ikaw ang may gawa nito? Malamang, may iba pa bang gagawa na assignment mo? Thank you, best friend! The best ka talaga! Aray! Sorry. Natuwa lang ako. Uy, sakto, lunch break na. Halika na, kain na tayo. Nasa akin pala yung baon mo. Binigay ni nanay kanina. Mula sa classroom ay pumunta kami sa kantin. Kanin at ulam ang binili ko para sa aming dalawa. Pagkatapos ay pumuesto kami sa isang bakanting mesa sa gilid. Bakit hindi ka sumama sa mga tropa mo? Ayan sila oh. Hindi na. Dito lang ako. Kapag umalis ako, wala ka na namang kasama. Sige ka, guguluhin ka na naman ni Ivy at yung mga tsuwari-wari-wap niya. Di ka pa nasanay doon. At ikaw, sanay ka nang binubuli ka kaya hinahayaan mo lang. Paano naman may mangyayari kapag nagreklamo ko? Sinubukan na natin yun, di ba? Hindi naman pinansin ng principal. Palibasa kasi, mayor ang tatay niya. Kaya silang batas sa bayan na to. Huwag kang mag-alala. May araw din yan si Ivy. Makakarma din yan. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya pansinin? Maganda din naman siya. Yun? Maganda? Baka ang ibig mong sabihin, feeling maganda. Mas maganda ka pang di hamak sa kanya. Tsaka ayoko sa babaeng masama ang ugali. Kaya lang naman siya nagkakaganyan dahil hindi mo palaging pinapansin. Malaking insecurity at inggit ng taong yun sa'yo. Hindi niya matanggap na hindi mabili ng pera nila ang ganda at talino na meron ka. Tsaka may iba na akong gusto eh. Talaga? May nililigawan ka? Wala. Ang sabi ko, gusto lang. Hindi ko pa naman nililigawan. Ba't hindi? Sino siya? Taga rito sa school? Kaklase natin? Secret. Tsaka wala pa akong lakas ng loob na ligawan eh. Baka kasi bigla akong iwasan. Ang hina mo naman. Pero siya ang first love ko. Baka siya na rin ang great love. Ganun ba? Okay. Masaya ako para sa'yo. Oh, ba't ka nalungkot? Don't tell me nagsiselos ka. Di oh. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang best friend ko. Ikaw pa rin ang number 1. Kumain na nga lang tayo. Hindi ko maintindihan ang laki ng galit at inggit ni Ivy kay Milana. Hindi ko alam kung paano pinalaki ito ng mga magulang nito. Dahil sa nakikita ko, tuwang-tuwa si Ivy sa tuwing nakikitang nasasaktan at nahihirapan si Milana. Kagaya na lang ng isang pagkakataon, nasa loob ng comfort room si Milana at tahimik na naguhugas ng kamay. Nang mga sandaling iyon ay naroon lang din ako di kalayuan at kinakausap ang isang kaibigan habang naghihintay sa kanya. Ayon kay Milana, bigla na lang pumasok si Ivy at ang 3 alipores nito. Uy, nandito na pala yung favorite toy ko. Bakit? Wala naman. Namiss lang kitang kalaro. Sige, una na ako. Sandali lang, Milana. Dito ka muna. Usap lang tayo. May gagawin pa ako eh. Milana, kapag sinabi kong dito ka lang, dito ka lang! Nakita ko nga pala kayo ni Red na magkasama kahapon. Lagi naman kami magkasama eh. Doon ako sa bahay nila nakatira. At yun nga ang kinababwisit ko. Ba't ka nakasiksik sa bahay nila? Sinabihan na kita dati na umalis doon, di ba? Kaya hindi ako napapansin ni Red dahil dikit ka ng dikit sa kanya. Sorry, Ivy. Sinubukan ko namang umalis eh.
Kaya lang hindi pumayag si Tita Flor. Subok? Anong subok doon? Ang sabihin mo, di mo talaga sinubukan dahil gustong-gusto mong lumalandi kay Red. Siguro di ka na virgin, no? Siguro may nangyari na sa inyo. Hindi, wala. Magkaibigan lang talaga kami. Sige na nga. Maniniwala na ako. Sige na, lumabas ka na. Salamat. Ay, wait. May nakakalimutan pala akong pabaon sa'yo. Ano yun? Nagulat na lang si Milana nang biglang ibuhos sa kanya ang isang balde ng maruming tubig na pinagbabara ng floor mop doon sa comfort room. Nagtawanan si Ivy at ang mga alipores nito dahil doon ay bumakat ang underwear ni Milana sa basang blouse nito. Ayan! Labas ka na, dali! Huwag kang magpupunas, ha? Huwag mong tatakpan yung sarili mo. Pumarada ka sa hallway na ganyan, parang basang luya. Amoy luya na, amoy CR pa. Sumunod naman si Milana at mangiyak-ngiyak na lumabas ng CR na basang-basa mula ulo hanggang paa. Nang dumating daw ang isang teacher at pinagalitan si Ivy, kasama ang janitor ay tinaasan lang nito ng kilay ang dalawa. Ano bang ginawa mong bata ka? Anong paki mong matanda ka? O ikaw, teacher ka lang dito, ah. Huwag mo sabihin magsusumbong ka. Kayang-kaya kitang ipatanggal sa daddy ko. Nako, Iha. Ayos ka lang ba? Okay lang po ako, Mang Jose. Pinagtawanan at pinagtinginan si Milana ng ibang estudyante habang naglalakad sa hallway. Habang si Ivy at ang mga alipores niya ay tawa ng tawa lang habang nakasunod ng tingin. Nang makita ko si Milana ay mabilis akong tumakbo palapit dito. Milana? Anong nangyari? Si ano, kasi... Hindi mo na kailangan sabihin. Alam ko na. Isuot mo to. Mabuti na lang at may dala akong hoodie jacket kanina pagpasok at yun ang tinakip ko sa katawan ni Milana. Nang mga sandaling iyon ay nagngingit-ngit ako sa galit. Dito ka lang. Sandali lang, Red. Anong gagawin mo? Hindi ako sumagot dahil alam ko na pipigilan lang ako ni Milana. Agad akong pumasok sa comfort room ng mga lalaki. Nang makita ko ang timba na may lamang tubig at nakalagay na floor mop, dinampot ko iyon at binitbit sa labas. Pagkatapos ay walang babala na sinaboy ko ang laman kay Ivy at sa mga kaibigan nito sabay bato ng timba. Ew! Oh no! Ang panghina! Aray! Red! Ba't mo kami binato ng timba? Dahil gusto ko. Bakit? May reklamo ka? Ano? Magsusumbong ka na naman sa daddy mong mayor? Sige, magsumbong ka. Yan lang naman ang kaya mong gawin eh. Ang magsumbong at gamitin ang kapangyarihan ng ama mo. Pero kung wala sa pwestong tatay mo, wala ka, Ivy. Wala ka. Wala kang kayang gawin. At kahit katiting, wala kang sinabi kay Milana. Hindi mo siya kayang pantayan. Pwede ba, Red? Wake up! That girl is nothing! Basura lang siya gaya ng mga luyang tinda niya! Ang basurang sinasabi mo ay ang kabuhayan namin ng nanay ko. I'm sorry. Alam mo, Ivy, mula sa pagmumukha mo hanggang sa ugali mo, nakakasuka ka. Halika na, Milana. Umuwi na tayo. Milana, nakaligo ka na ba? Opo, tita. Ito po pala yung benta ko kanina ng mga luya. Marami-rami po yung nabenta ngayon. Ang ganda daw po kasi ng luya natin. Siya nga. Away mabuti naman. Nga pala, ako nang bahalang maglaban ng uniforme mo. Iwan mo na lang doon sa labahan sa likod. Naku, hindi na po. Ako na po. Ako na at lalabhan ko rin naman ang uniforme nitong si Red. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo hinahayaan na apihin ka ng ganun ang demonyetang babaeng yun. Tita, lalo lang po kasing gugulo kapag gumanti ako. Kaya hinahayaan mong mabuli ka? Hindi naman ako nasaktan eh. Hihintayin mo pa talagang masaktan ka at may malalang mangyari bago kang kumilos at lumaban. Tama si Red, anak. Hindi masamang lumaban, lalo na kung sumusobra na. Ayoko lang po kasi kayong madamay.
Alam naman po natin na naghahari-harian dito sa bayan ng daddy ni Ivy. Baka po kasi balingan na kayo at madamay ang kabuhayan natin. Pintik na mag-ama yan. Kung anong puno siyang bunga. Parang ikaw at ang nanay mo. Abay, ganyan na ganyan siya noon. Hindi marunong lumaban. Salamat po, tita. Dahil napagtitiisan niyo ko. Sus, itong batang to. Para kang anghel sa bait eh. Kulang na lang sa'yo pakpak. Kaya ka naaabuso. Ewan ko sa'yo. Uy, galit ka ba sa akin? Tinatanong mo pa. Sorry na. Naiinis lang ako kasi hinahayaan mo na inaapi ka. Paano kung wala ako? Paano kung wala ako sa tabi mo para iligtas o ipagtanggol ka? At tuluyan kang napahamak dahil sa babaeng yon. Hindi naman siguro aabot sa ganun si Ivy. Diyos ko, Milana. Paano mo nasasabi yan sa kabila ng mga ginawa niya sa'yo? Nakalimutan mo na ba nung umuwi ka dito na puro pasa at sugat? Dahil sa nabugbog ka nila? Okay lang naman ako eh. Huwag ka nang magalit. Huwag ka magsisinungaling ha. Hindi ka okay. Gabi-gabi naririnig kitang umiiyak sa kwarto mo. Kaya ko pa naman eh. Milana, lumaban ka naman. Kaya nawiwili yun sa pambubuli sa'yo. Kasi pinapakita mong mahina ka. Ang mga gaya niyang bully, ang kaya lang niya ay mga mahina sa kanya at hindi kayang lumaban. Thank you ha. Kasi palagi ka nandyan sa tabi ko at pinagtatanggol ako. Siyempre, best friend kita eh. Nangako ko sa nanay mo na hindi kita pababayaan. At habang buhay tayong magkasama. Paano ka mag-aasawa kung habang buhay tayong magkasama? E di ikaw na lang pakakasalan ko. Sira, ikaw talaga. Balik na nga tayo sa loob para makapagmerienda. Bili na ho kayo ate. Luya po, pang tinola. Pang salabat din. Sariwang-sariwa po ito. Bukod sa luya ay may tinda din si Milana na bawang at sibuyas, maging kalamansi. Nakapwesto ito sa labas ng palengke, samantalang ang nanay ko naman ay may pwesto sa loob kung saan ay tinda ay sari-saring mga gulay. Milana, Uy, ang aga yata matapos ang basketball nyo. na-injured yung isang kalaro namin eh. Kulang na rin sa players kaya umuwi na lang kami. Pupunta ka kay tita? Hindi, mamaya na. Dito muna ako sa'yo, samahan kita. Parang nagugutom ako, Red. Burger, gusto mo? Di ba masarap yung burger doon sa banda doon? Oo nga, bili ka. Oh, etong pera. Hindi na. Ako na. May sobra pa naman sa allowance ko eh. Hintayin mo na lang ako dito. Nagmamadali akong pumunta sa bilihan ng burger. Ate, pabili nga po ng 2 cheeseburger. Wala pong ketchup yung isa. Pero pakilagyan ng konting hot sauce at damihan ng konting mayo. Sige po, palagyan na rin ng coleslaw. Eh talagang alam na alam mong gusto niya, no? Ay, kayo po pala Mang Jose. Opo, para kay Milana. Nagtapat ka na ba? Po, ano pong nagtapat? Ako, kayo talagang mga bata kayo. Apunta ka palang iho. Nakalimang balik na ako. Alam na alam ko kung may lihim kang pagtingin sa matalik mong kaibigan. Lahat ng nangyayari sa eskwelahan na yon ay alam ko. Mang Jose, huwag kayong maingay. Atin lang to. O siya, sige. Pero, kailan ka nga magtatapat? Di ko po alam eh. Dinadaga ako. Wala ka pala eh. Mahina ka. Sige po, Mang Jose. Dito na muna ako. Ingatan mo yung si Milana palagi, ha? Opo, palagi po. Luya, bili na po kayo ng luya. Tanim po namin mismo to. Luya kayo dyan. May bawang at sibuyas din po. Mga suki, bili na kayo. Ay, hello po nanay. Luya po. Magkano po? Milana, eto na yung burger. Wow, sarap. May ketchup to? Eto na po nay, oh. Salamat po sa ulitin. Walang ketchup, may konting hot sauce, maraming mayo, at saka may coleslaw. Ang galing ah. Kabisado mo na yung gusto ko sa burger. Siyempre, ako pa ba? Kumain ka na. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko kay Milana habang kumakain ito. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata nito. Kung may dalangin man ako sa mga sandaling iyon ay hindi para sa akin. Kung hindi para kay Milana, na sana ay maging masaya na at matapos ang pangaapi ni Ivy dito.
Sana palagi kang ganyan. Nakangiti. Masaya naman ako kasi nandyan ka. Kapag kasama kita, masaya ako. Nakakalimutan ko si Ivy at mga chuwariwap niya. Nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Kaya nga kahit minsan gusto ko nang sumuko, maalala lang kita. At kung paano mo ako palaging pinaglalaban. Lumalakas ulit ang loob ko. Sana Milana, ako rin ang maging dahilan mo para lumaban. Sasaktan ako kapag nakikita kitang inaapi ni Ivy. Lumaban ka. Walang masama sa pagtatanggol sa sarili. Susubukan ko. Kumain ka na. Ay, kuya, luya po. Pampaganda ng boses. Masarap gawin sa labat. Panggisa din to. Ano? Anong sabi nila? Wala daw dun si Milana. Ang sabi ni Manang, maaga daw umalis dahil maagang nakaubos ng benta. Nako, sana kaya nagpuntang batang yun. Ay, Diyos ko anak, kinakabahan na ako. Huwag kayong mag-alala, Nay. Mag-iikot pa ako. Tinawagan ko ng mga kaibigan ko. Pati sila ay hinahanap na rin si Milana. Matapos namin kumain ng burger ay sinamahan ko pa siya ng 1 oras sa pwesto. Nauna na akong pinauwi ni nanay dahil ako ang toka sa pagluluto ng hapunan namin. Ang sabi ni nanay ay pinauna na daw niyang umuwi si Milana dahil may bibilhin muna itong notebook dahil puno na ang gamit nito sa science. Pero 3 oras na ang lumilipas, madilim na sa labas at hindi pa rin nakakabalik si Milana. Dahil doon ay nag-alala na kami ni nanay kaya hinanap na namin siya. Takot na takot ako sa maaring mangyari hanggang sa... Ay, Diyos ko, Milana! Milana! Paalis na ako nang biglang huminto sa harap ng bahay namin ang sasakyan ng kapitbahay namin. Nataranta ang mga ito at inalalayan bumaba si Milana. Tulala, gulo ang buhok, punit ang damit at may umaagos na dugo sa hita nito. Ayon sa kapitbahay ay nadaanan daw nilang naglalakad si Milana na wala sa sarili. Anak, kausapin mo ang Tita Flor. Anong nangyari sa'yo? Milana, please. Magsalita ka. Saan ka nang galing? Tita, ito na po yung benta. Huwag mong isipin yan. Sabihin mo sa amin anong nangyari. Milana, makinig ka. Pakinggan mo si Tita at sagutin mo ang tanong ko. May gumalaw at nanalbahay ba sa'yo? Opo. Sino? Sabihin mo sa akin. Sino may gawa sa'yo nito? Tita, baka patiin nila ako. Baka nandiyan sila sa labas, Red. Magkahalong awa para kay Milana at matinding galit para sa mga lumabastangan sa kanya ang naramdaman ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit. Gusto kong sumugod at patayin ang sino mang may gawa nito kay Milana. Niyakap ko siya ng mahigpit habang wala itong tigil sa pag-iyak. Sino may gawa sa'yo nito? Ang mabuti pa, Red, tumawag ka ng mga pulis. Kailangan ma-airport natin agad sa kanila ito. Opo. Pag-iusap, wag. Baka balikan niya ako. Hindi pwedeng wala tayong gawin, Milana. Lagi ka na lang ba magpapadala sa takot mo? Isipin mo naman ang sarili mo. Red! Hindi, Nay. Palagi na lang ganyan eh. Milana, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ka ng ibang tao? Na-rape ka na. Wala ka pa rin gagawin. Kailan ka lalaban? Kapag naghihingalo ka na? Mahal ka namin at nasasaktan kami ni nanay na nakikita ka palaging ganyan. Kahit para sa amin naman lumaban ka. Ayoko na. Sabihin mo sa akin ang totoo, Milana. Sinong gumawa sa'yo nito? Sinong gumawa sa'yo nito? Hindi ko kilala. Pero pauwi na ako tapos muntik ako magip ng kotse ni Ivy. Bumaba siya. Tapos pilit akong pinasakay sa loob. Dinala nila ako sa isang abandonadong warehouse. Tapos sabi niya, may gusto lang daw siyang siguruhin.
Gusto niyang malaman kung totoo daw na virgin pa ako. Dumating yung bodyguard niya. Tapos sinipuan ako ng lalaki. Inaabot na siya ni Ivy pero hindi siya uminto. Hanggang sa nirape niya ako. Hayop! Hayop! Mga demonyo! Anong itsura ng lalaki? Malaking lalaki siya. Medyo maitim at chubby. Tapos maikli ang buhok at balbasarado. Medyo pango ang ilong. Red, bumalik ka dito, anak! Red! Hindi ko sila pinakinggan at tumakbo ako palabas patungo sa bahay nila Ivy. Galit na galit ako nang makita ko si Ivy na kausap ang mga kaibigan nito. Nagtatawanan na parang wala itong ginawang krimen. Naroon rin ang lalaking tinukoy ni Milana. Nakatayo at nagbabantay di kalayuan kay Ivy. Lumapit pa ako at nagtago sa likod ng nakaparadang sasakyan di kalayuan sa mga ito para pakinggan ang usapan ng apat. Kung hindi lalaban si Milana, ako ang lalaban para sa kanya. Kinuha ko ang phone ko at nirecord ng usapan ng mga ito. I was kind of guilty pa nga habang ginagawa ni Brando yon kasi naman ang sabi ko, hipuan lang. Mukhang tinaplan at nasabik sa bata at virgin, ayun, tinuluyan at ni-rape. Kadiri na siya. But my gosh, kung nakita niyo lang kung paano umiyak at mag-beg ang may luyang yon, matatawa talaga kayo. Kung di nga lang ako mapapatrouble, kinuhanan ko na ng video yun Kaso baka sumabit si Daddy. I'm dead. Ngayon, sirang-sira na ang Milana na yon. Tingnan natin kung magustuhan pa siya ni Red. That poor, smelly, ginger little witch. Sa halip na sumugod ako at magwala gaya ng una kong balak, pinindot ko ang stop button. Paalis na lang ako nang bigla akong matigilan. Nakaramdam ako ng matinding kilabot nang umihip ang malamig na hangin. Matapos iyon ay nakarinig ako ng tunog ng malakas na pagaspas ng pakpak. Tumingin ako sa paligid pero wala akong nakitang malaking ibon na lumilipad. Hanggang sa mula sa isang mataas at makapal na puno, biglang lumabas at lumipad ang isang aswang. Nanlamig ang buong katawan ko sa takot. Para akong pinako sa kinatatayuan ko. Natulala at hindi makakilos. May malaking pakpak ang aswang gaya ng sa manananggal, pero ang kaibahan nito ay buo ang katawan nito. Mahaba ang mga kuko at mahaba at matulis ang dalawang tenga. Ang mga ngipin nito ay mahahaba at matatalas. Naging mabilis ang mga pangyayari. Maging ang mga kababaihan ay natulala na lang sa gulat. Biglang dinagit ng wakwak si Brando, ang lalaking gumahasa kay Milana. Pagkatapos ay hinawakan ang maselang parte ng katawan nito at hinila iyon. Malakas na sumigaw ang lalaki, saka sinakmal ng aswang ang leeg at dinukot ang tiyan sabay hila sa mga laman loob nito. Pagkatapos ay hinulog nito ang bangkay ng lalaki sa harap mismo ni Ivy at ng mga kaibigan nito. Dahil doon ay mabilis akong tumakbo palayo. Ngunit maya-maya ay bigla akong napahinto at napaupo sa semento nang bumaba sa harap ko ang aswang na may malaking pakpak. Lumingon ako sa paligid. Bukod sa akin ay wala nang ibang tao. Nasa gitna kami ng daan pero puro mga puno at mataas na talahiban ang nasa magkabilang gilid ko. Sumigaw man ako ay walang makakarinig sa akin. Halos maihi ako sa takot nang humakbang palapit sa akin ang aswang. Dahan-dahan kong nilayo ang mukha nang ilapit nito ang mukha niya sa akin. Wag! Wag niyo po ako sasaktan! Hindi po ako masamang tao! Nandito lang ako para ipaghiganting kaibigan ko sa nang-rape sa kanya! Huwag niyo po ako papatayin! Kailangan ako ni Milana! Para akong mahihimatay na napahiga doon at tuluyang nakahinga ng maluwag nang biglang lumipad ang aswang palayo. Hanggang sa isang tawag mula sa nanay ko ang nagpabangon sa akin. Nay, Anak, nasan ka na? pauwi na ho. Dumiretso ka sa ospital ngayon din. Bakit ho? Ano nangyayari?
Si Milana! Sinugod namin sa ospital! Halos magiba ko ang pinto ng emergency room pagbukas at nagmamadali akong pumasok doon. Agad kong hinanap si Milana hanggang sa nakita ko ang nanay ko kasama ang isa naming kapitbahay habang iyak ng iyak at nakatingin sa isang pasyente na pinagkakaguluhan ng mga doktor at nurses. Anak! Si Milana, anak! Anong nangyari sa kanya, Nay? Bakit ang daming dugo? Nung umalis ka, iyak na nang iyak si Milana. Mabuti nga at may ilan tayong kapitbahay na umalalay sa amin. Natatakot siya dahil baka daw mabuntis siya. Natatakot siya na baka balikan daw siya ni Ivy. Nag-hysterical na siya. Maya-maya tumahan si Milana sa pag-iyak. Ang akala ko kalmado na siya. Tapos tumayo siya. Nauuhaw daw siya kaya pumunta sa kusina. Ang bilis ng pangyayari eh. Bigla niyang dinampot yung kutsilyo tapos hiniwaan niya yung leeg niya. Ano? Mabuti na lang. Nakatagpo kagad kami at naagaw sa kanyang kutsilyo. Ang daming dugo na tumagas mula sa leeg niya. Ayun, nagkagulo na kami tapos... Milana, anak! Panginoon, niligtas niyo po ang anak ko! Milana! Milana! Pakiusap, lumaban ka! Kahit ngayon lang lumaban ka! Kahit para sa amin na lang! Kailangan kita, please! Huwag mo akong iiwan! Habang nagdadasal ako ng paulit-ulit sa Diyos na buhayin at iligtas si Milana, mas tumindi naman ang galit sa puso ko para kay Ivy. Hanggang ilang sandali pa ang lumipas, ay bumalik ang tibok ng puso ni Milana. Dininig ng Panginoon ang dasal namin ni Nanay. Nabuhay si Milana. Maya-maya ay lumapit sa amin ang isang nurse at sinabihan kami na kailangan daw nitong masalina ng dugo. Agad akong nagboluntaryo para masuri kung match kami ng type ng dugo. Pansamantala ko munang sinantabi ang iniisip kong paghihiganti kay Ivy dahil sa mga sandaling iyon ay mas kailangan ako ni Milana. Mula sa emergency room ay nilipat na si Milana sa pribadong kwarto. Malayo na ito sa kapahamakan pero wala pa rin itong malay. Naupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito pagkatapos ay hinalikan niyon. Bakit mo ginawa yun? Nakakainis ka naman eh. May bala ka pang iwan ako? May pangako tayong dalawa. Wala pa nung bata pa tayo, di ba? Magkasama hanggang dulo. Magpahinga ka lang dyan. Magpalakas ka. Umiyak ka hanggang gusto mo. Hanggang sa gumaan ang dibdib mo. Ibuhos mo lang para sa susunod. Makakangiti ka na ulit. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Kaawa-awang bata. Napakabuti at napaka-inosente niya para sa malupit na mundong ito. Igaganti ko siya, Nay. Ako nang bahala kay Ivy. Siya nga pala, anak. Saan ka ba pumunta? Sumugod ako dun sa bahay nila. Oh, anong nangyari? Hindi ko po naituloy ang pagsugod eh. May nangyari kasi. Anong ibig mong sabihin? Nay, nakita ko yung lalaking tinukoy ni Milana na nag-rape sa kanya. Tama siya. Kasama niya si Ivy. Narinig ko mismo na kinikwento ni Ivy ang ginawa nila sa mga kaibigan niya. Timunyitang batang yun? Hoy, Red. Huwag mong maligaw-ligawan yun, ha? Kapag nalaman kong naging nobya mo yon, ipapasok kitang seminarista. Di bali nang maburo yung ano mo kaysa maging manugang ko ang anak ni Satanas na yon. Nay naman, wala akong gusto doon. Alam niya naman mahal ko si Milana eh. At sa sama ng ugali noon, no way. Pero, hindi lang yun ang nangyari. Meron pa. At nakakatakot. Anong nakakatakot? Aswang, Nay. Kitang-kita ko. Nanggaling siya sa puno. May pakpak na malaki. Tapos dinagit niya yung lalaking nang rape kay Milana. Tinangay pa niya sa ere tapos sinakmal niya sa leeg. Tapos dinukot yung lamang loob. Tsaka niya binagsak yung katawan. Pati nga yung junior niya.
Hinila eh. Anak, nahihibang ka ba? Hindi, Nay! Totoo! Kitang-kita ko! Tumakbo pa nga ako palayo. Tapos umarang sa daan ko yung aswang. Nilapit pa ng gusto yung mukha niya sa akin eh. Nakakatakot ang itsura niya. Mukha siyang nalimaw. Nakiusap lang ako na huwag akong saktan. Tapos ayun, umalis siya. At iniwan ako. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, anak? Siguradong sigurado po ako. Abangan niyo bukas. Kakalat yun sa buong bayan. Si Ivy at yung mga kaibigan niya. At ako ang nakakita doon sa aswang. Teka, sabi mo may pakpak. Ano, manananggal? Hindi po eh. Parang lalaki siya tapos buo yung katawan niya. Pero yung pakpak parang tulad sa manananggal. Teka, search ko kung anong klaseng aswang yun. Ayun! Nay! Gaya nito! Halos kamukha nito! Wakwak. Wakwak ang tawag sa aswang na yan. Alam ninyo, nakakita na rin kayo ng aswang? Oo. Pero noon pa yon. Dalaga pa kami ng nanay ni Milana at hindi pa kami nakatira dito sa bayan na to. 23 lang yata kaming dalawa nun eh. Buti hindi ka sinaktan, anak. Oo nga po eh. Talaga bang pinatay niya yung nang-rape kay Milana? Opo, as in. Tingnan mo nga naman ang karma, oh. Ang bilis. Hindi dapat ako natutuwa sa pagkamatay ng iba, pero sa ginawa niya kay Milana, buti nga sa kanya. Kung sino man ang aswang na yon, magpapasalamat pa ako. Anong plano mo dun sa Ivy na yon? Anak, mag-iingat ka. Baka ikaw ang pagbalingan nun. Hindi niya magagawa yun, ay. Matapang lang ang babaeng yon sa mga mas mahina sa kanya. Akong bahala. Gustuhin man namin magreklamo at sampahan ng kaso si Ivy, si Milana na mismo ang umayaw. Kahit na anong kumbinsi ang gawin namin ay talagang ayaw nito. Natatakot si Milana na kami ni nanay ang balingan at balikan ng tatay ni Ivy. Hindi ko na rin pinilit dahil parang ang mismong tadhana na ang naghiganti para kay Milana matapos paslangin ng aswang ang gumahasa sa kanya. Kumalat ang balita ng pagkamatay nito sa buong bayan at ang tungkol sa aswang. Kinabukasan habang break time at nasa room ako kasama ang mga kaibigan ko, napatigil kami sa pagsasalita nang pumasok si Ivy. Pinagtitinginan nito ng mga estudyante doon dahil naipakalat ko na sa buong school ang ginawa nito kay Milana. Maya-maya ay ngumiti ito sa akin at lumapit dala ang isang paper bag na may logo ng isang mamahaling restaurant. Hi, Red. Anong kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang ibigay tong pagkain. Binili ko talaga yan para sa'yo. Masarap yan. Salamat. Finally, masusolo na rin kita. Wala na nga sungot na Milana yon. Nadispatch ako na rin siya sa wakas. For sure, umalis na yon sa sobrang kahihiyan. Tama ka. Wala siya sa bahay ngayon. Oh, see, girls, I told you. Tagumpay ang plano ko. Dahil nasa ospital siya. Matapos niyang subukang magpakamatay dahil sa ginawa mo. Anong ginawa? Wala akong alam sa sinasabi mo, ah. Kasasabi mo lang sa mga alipores mo na tagumpay ang plano niyo eh. Sige, alagay na natin na nakakalimutan mo. Ipapaalala ko sa'yo. Hinarang mo si Milana kagabi habang pauwi. Sinakay sa kotse mo at dinala sa isang abandonadong warehouse. Tapos pinagahasa mo siya sa bodyguard mo, di ba? Na pinatay ng aswang. Huwag kang gumawa ng kwento, Red. Di totoo yan. Kinuha ko ang cellphone ko at pinarinig sa lahat ang mga nirecord ko na pag-uusap ni Ivy at ng mga kaibigan nito. Biglang namutla si Ivy at lumingon sa paligid. Hindi totoo. Nandun ako kagabi bago umatake ang aswang. Ako mismo ang nakarinig sa inyo. Muntik mamatay si Milana dahil sa kagagawan mo. Paano mo nakukuhang umite at makipagkwentuhan na parang wala kang ginawang krimen kagabi? Alam kong masama ang ugali mo, pero hindi ko akalain na sadyang demonyo ka! At etong pagkain na to?
Kinuha ko ang pagkain sa loob ng paper bag at tinapon ko iyon sa ulo nito saka hinilamos ang sauce sa mukha niya. Pero kulang pa yun kumpara sa mga ginawa nito kay Milana. Kaya naman nilabas ko mula sa bag ang mga itlog na sadya kong dinala para doon sa plano ko. Pagkatapos ay binato ko ang mga ito gamit iyon. Hanggang sa nakibato na rin ang mga kaklase ko ng mga itlog at papel. Dahil doon ay tumakbo si Ivy at ang mga alipores nito palabas ng room. Hindi pa ako nasiyahan. Sinundan ko sila sa labas habang patuloy ko silang binabato ng mga itlog. Tama na, please! Tama na! Tama na! Ganyan din. Nagmakaawa si Milana sa'yo pero hindi ka tumigil. Kaya bakit dito susundin? Nang maubos ang itlog ay kinuha ko ang dala kong harina at binuhos ko iyon sa 4. Makikita mo, Red! Makakarating ito sa... Sa daddy mo? Sige, magsumbong ka. Pero kapag ginawa mo yun, kakalat itong ebidensyang hawak ko sa internet. Hindi lang ang buong bayan natin na makakaalam ng kademonyohan na ginawa mo, kung hindi ang buong Pilipinas. Masisira ang pangalan mo, lalo na ang dad mo. Kaya sige lang, isumbong mo. Itong tatandaan mo, Ivy. Simula sa araw na to, lahat ng gagawin mo kay Milana, ibabalik ko sa iyo ng doble. Matagal ko na dapat ginawa to, pero pinipigilan lang ako ni Milana. Pero ngayon, hinting-hinti na ako makikinig sa kanya. Umiiyak na tumakbo ang 4 habang nakangisi ako at nakipag-high five pa sa mga kaibigan ko. Matapos ang klase ay sa ospital ako dumiretso. Napangiti ako nang abutan ko nagising si Milana. Hindi ko naiwasan na mapaiyak nang sa wakas ay ngumiti ito. Ang tagal mo naman. Kanina pa kita hinihintay eh. Akala ko mawawala ka na ng tuluyan eh. Sorry. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Wala yun. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka na. Huwag mo na ring isipin si Ivy. Tinuruan na namin siya ng leksyon. Anong ibig mong sabihin? Kami ng mga classmates natin ang nakakaalam. Basta ikaw magpagaling ka. Naghihintay na sila sa pagbabalik mo. Wala daw kasi maganda sa klase kapag wala ka. Okay. At kapag nakalabas ka ng ospital, lalabas tayong dalawa. Magdi-date. Talaga? Naku, lalong magsiselos yun si Ivy. Huwag na siyang isipin, please. Sa akin na lang ang attention mo. Napahinto kami ng pag-uusap nang may biglang pumasok na lalaki. Matangkad ito. Pang-model ang tipo. Gwapo na parang Turkish ang itsura. Mabilis akong nakaramdam ng selos nang makita ko nang umiti ng malapad si Milana at nagliwanag ang mukha nito. Sino ka? Ay, Red, kilala ko siya. Sino yan? Bakit ngayon ko lang nakita yan? Saan kayo nagkakilala? Tatay mo? Hindi po. Hmm. Pasensya na kayo at overprotective lang talaga siya sa akin. Red, si Sir Albert. Nagkakilala kami sa palengke nang minsan niya akong ipagtanggol kay Ivy. Sir, si Red po, best friend ko. Hi. Nice to meet you. Ay, anong kailangan mo kay Milana? Kumusta ka na? Salamat po sa pagpunta, sir. Okay na po ako. Tinuro ako ng tindira doon sa pwesto ng tita mo at nabanggit niya nga sa akin ang nangyari. Pwede kitang tulungan na mag-file ng kaso. May kilala akong magaling na abogado. Kahit sino pa yan, kahit mayor pa siya, hindi yan aatrasan ng lawyer ko. Hindi na po, sir. Wala naman kaming perang pambayad ng abogado. Tsaka abala pa po eh. Bukod po doon, patay na po yung nang-rape sa akin. Alam mo na? Nasabi na ni Tita Flor, aswang daw ang pumatay. Aswang? Hindi nga rin po ako makapaniwala eh. Pero ang dami po sa mga kaklase ko ang nagsabi sa akin. Interesting. Totoo pala sila. Akala ko kwentong kotsero lang. Pero anong balak mo ngayon sa mga nagbuli sa'yo? Wala po. Pero kung papipiliin ka, kunwari lang, may choice ka na gumante. Pwede naman siguro na
Pakain natin sa aswang yung 3 alipores ni Ivy. Kailangan makita ni Ivy yun para matakot siya. Tapos siya, sa dami ng atraso sa akin ng babaeng yun, ayoko siyang basta mamatay. Ang dali nun para sa kanya. Siguro mas okay na mawalan muna siya ng kaibigan. Tapos patayin din siya ng aswang sa huli. Pero syempre sir, joke lang yun. Ayoko silang gantihan. Naniniwala pa rin naman ako na ang Diyos ang gaganti para sa akin. Pinaubaya ko na sa kanya yon. Na-realize ko rin kasi na tama si Red. Nandyan pa siya at si Tita Flor na nagmamahal sa akin. Ang mga kaibigan at classmates ko na mababait sa akin. Tama kayo, hindi ako dapat magpatalo. Mabuti naman at naisip mo yan. Kaya makinig ka dito sa tatay mo. Este best friend mo. Opo, Oh, paano yan? Uuna na rin ako at talagang sumaglit lang ako dito para kumustahin ka. Alam mo na matagal-tagal na rin tayong magkakilala. Eto nga pala, bulaklak at putas para sa'yo. Magpagaling ka, ha? opo, salamat sir. Nang makaalis si Albert ay tiningnan ko ng masama si Milana. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Sino yun ha? Crush mo yun ano? Hindi parang kuya lang ang tingin ko doon. Kunwari ka pa. Uy Milana, bawal ka pang magka-boyfriend o magka-crush. Ako magsasabi kung kailan pwede. Ay nako, tama si Sir Albert. Para kang tatay ko. Opo, tay. Huwag mong kakainin yung dala niya. Baka mamaya may gayuma yan eh. Lumipas ang mga araw mula nang bantaan ko si Ivy ay hindi na nito ginulo pa si Milana. Wala nang pumapansin dito kahit sino sa mga classmate namin. Ang pangbubuli na ginawa nito kay Milana at maging sa ibang estudyante ay bumalik dito. Hanggang sa dumating ang school foundation day namin. Dahil ang org namin ang nag-organize ng concert night, nang matapos yun ay kaming mga officers din ang nahuli sa pag-uwi para magligpit at maglinis sa school. Matapos yun, pasado 10:00 na ng gabi nang magsiuwian kami ng mga kaklase namin. Gutom ka na ba? Medyo. Nagluto daw si nanay ng beef steak eh. Maganda daw ang kita sa palengke ngayon. Wow, ang sarap nun. Milana, kapag may oras ka bukas, pwede ba tayo mag-usap? Bakit bukas pa? Pwede naman ngayon. Eh kasi, Sige na, ngayon na. Go. Ano ba yung sasabihin mo? ano kasi Milana, gusto kasing sabihin na... Wow! What a nice view. Napaka-romantic. Ano na naman ang kailangan mo, Ivy? Mangangumusta lang. Hindi namin kailangan ng pangungumusta mo. Sa tingin mo talaga, pababayaan na lang kita ng ganun na lang, Milana? Dahil sa'yo ha, nagalit tong si Red sa akin. Dahil sa'yo, nasira ang image ko sa school. Ikaw mismong gumawa nun sa sarili mo, hindi ako. Ang tagal kong tiniis lahat ng ginawa mo sa akin. Sukdulan ang kasamaan mo. Pati pagkatao ko gusto mong sirain? Sa tingin mo ba nasira mo ako matapos mo akong iparape? Hindi, Ivy. Alam mo kung anong natutunan ko? Hindi yun ang sukatan ng linis at dangal ng isang tao. Kung hindi nasa puso at ugali. At kahit kailan, hindi ko pandidirihan si Milana dahil lang sa ginawa mo. Sana pinapatay na lang kita ng gabing yon. Ganun na lang ang takot na naramdaman ko nang mapatingala ako sa langit at nakita na mabilis na lumilipad pababa ang isang aswang. Ang aswang na wakwak na pumatay sa bodyguard ni Ivy. Agad kong niyakap si Milana at napaatras kami palayo. Agad kaming nagpulasan at tumakbo palayo. Nagtago kami ni Milana sa likod ng malaking puno at kitang-kita namin kung paano dinagit ng wakwak ang isa sa mga kaibigan ni Ivy. Sumigaw ito habang pumipiglas hanggang sa sadya itong hinulog ng aswang. Nang bumagsak sa semento ay saka bumaba ang wakwak at kinain ang laman loob nito habang ang isa pang kaibigan ni Ivy ay mabilis na tumakbo. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay may biglang lumabas na isang malaki at itim na aso pagkatapos ay isinakmal ito sa hita. Kitang-kita namin ng kainin ng malaking asong itim ang laman loob nito. Pagkatapos ay biglang dinagit ng wakwak ang ikatlong kaibigan ni Ivy at dinala sa ere at doon
Gaya ng ginawa nito sa rapist, ay dinukot ang katawan at kinuha ang laman loob. Pagkatapos ay binagsak nito ang bangkay sa harap mismo ni Ivy. Napaatras ito sa takot habang walang tigil sa pagsigaw at pag-iyak. Bigla itong huminto sa pag-iyak nang bumaba ang wakwak at nilapitan si Ivy. Sumiksik ito sa kotse at pagkatapos ay kinalmot ng aswang ang mukha ni Ivy. Matapos yun ay mabilis na umalis ang dalawang aswang. Habang kaming dalawa ni Melana at iba pang mga classmate namin na nagtago din ay tuluyang natulala na lang at hindi makapaniwala sa aming nakita. Lumipas ang mga taon matapos ang gabing iyon na nasaksihan namin kung paano pinaslang ng mga aswang ang mga kaibigan ni Ivy. Hindi na ito nakapangbuli. Palaging nag-iisa at walang gustong makipagkaibigan. Tuluyan ding nasira ang mukha nito nang magpeklat ang kalmot ng aswang. Katulad ng nangyari sa bodyguard ni Ivy, tila kusang kumilos muli ang tadhana at pinarusahan ng mga ito sa ginawang pambubuli noon kay Milana. Ngayon si Ivy na ang nabubuli at tinatawag na malas at anak ng aswang dahil lahat ng kaibigan nito ay namatay maliban sa kanya. Ang takot at trauma ng nangyari ay nagmistulang habang buhay na bangungot para dito. Samantala nagpatuloy ako sa kolehiyo at ngayon ay nagtatrabaho na sa opisina sa isang sangay ng gobyerno. Si Milana naman ay hindi na nag-college dahil na rin sa trauma na iniwan ng pambubuli ni Ivy. Tumulong na lang siya sa nanay ko sa pag-aasikaso sa bukid at sa pagtitinda sa palengke. Oh, Suki, bili na. Pangsigang ba? Maganda yung kangkong namin at yung talong. Pili lang. Anak, sige na. Umuwi ka na para makapagpahinga ka. Ako na dito hanggang mamayang gabi. Sige po, tita. Ako na rin ang magluluto. Mabuti pa nga. At yung sinigang sa miso ang iluto mo. Alam mo naman na paborito yun ni Red. Sige po, tita. Mag-uuwi na rin ako ng gulay. Yung isda nga pala'y nasa ref. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Milana sa di kalayuan. Nang umalis na ito ay dumaan ako sa kabila at bigla kong hinalikan ang pisngi niya. Ay, kabayo! Ano ba? Ba't ka ba nanggugulat? Pauwi ka na? Halika, sabay na tayo. Ako nang magdadala niyan. Ba't ang aga mo? Maaging natapos ang trabaho sa opisina. Kaya nga, dinaanan na kita dito dahil alam kong pauwi ka na rin. Nga pala, naubos mo ba yung pinabaon ko sa'yo na lunch mo? Oo naman. Ako pa ba? Alam mo naman, basta luto mo, laging panalo. Habang naglalakad kami papunta kung saan pinarada ang motor, ay hinawakan ko siya sa kamay. Nakalimutan kong banggitin na nililigawan ko na pala si Milana. Matagal na akong nagtapat na manliligaw ako sa kanya. Pero itong nakaraang Valentine's Day lang ako nagpaalam na manliligaw. Bakit may pa-holding hands pa? Wala. Ito naman, no? Naglalambing lang yung tao. Pampawala lang ng pagod. Marami kang ginawa sa office kanina? Sobra. Dagdag mo pa yung mga makukulit na tao. Ipagluluto kita ng masarap mamayang gabi. Kaya ako tumataba eh. Ano kaya? Magpakasal na tayo. Kasal ka dyan. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Kailan mo ba ako sasagutin? Ba't ba apurado ka? Tsaka bakit sa tono mo siguradong oo ang sagot ko? Malay mo busted ka. Sus, hindi ako naniniwala. Kung makapagselos ka nga dyan sa isang ka-office mate ko eh. Ayaw mo pang umamin na may gusto ka na rin sa akin. Mula pa high school ako. Lalo na kapag binibigyan ako ni Ivy ng regalo. Speaking of Ivy, ayun siya oh. Nanggugulo pa ba yan sa'yo? Baka pumupunta pa yan ng palengke ah. Hindi na. Hindi naman siya nagagawi doon. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang pansinin. Sakay ka na sa motor para makauwi na tayo. Habang kumakain kami ng hapunan ay napag-usapan ang tungkol sa nalalapit na bakasyon ni nanay sa probinsya. 2 linggo din kasi itong maglalagi doon para dalawin ng lolo at lola ko. Milana, habang wala ako ikaw na munang maghapon sa pwesto ha. Sila Mang Karding nang bahala sa mga tanim natin sa bukid. Biniling ko na sa kanilang mga luya. Basta ikaw, doon ka na lang sa pwesto para hindi ka mapagod.
Opo. Nay, huwag mong kalilimutan ng pasalubong ha. Oo naman. Ang lola at lola mo pa. Kilala mo naman yon kapag nagpabaon. Ikaw naman, Red. Umuwi ka kagad pagkatapos ng trabaho mo para naman masamahan mo si Milana sa pwesto. Mag-ingat kayo dito sa bahay, ha? Opo, ako na pong bahala. Anak, paalala lang. Kayong dalawa lang dito. Baka kung anong kalokohan ang pumasok sa utak mo, ha? Tandaan mo, hiwalay ng kwarto sa gabi, ha? Aba, Nay, ayaw mo nun. Pag-uwi mo, magiging lola ka na. Uy! Napakapilyo mo talagang bata ka. Umayos ka ng kilos mo dito, ha? Opo. Matapos kumain ay maaga na ring natulog si nanay habang kami ni Milana ang naiwan sa kusina para magligpit. Babe, pakis naman no. Anong babe? At anong kiss? Di pa nga kita sinasagot. Ano ka ba? Nagpa-practice lang ako kung paano maglambing. Balusot. Natigilan kami nang marinig namin ang nakakatakot na pamilyar na tunog na yun. Biglang sumiksik sa akin si Milana dahil sa takot. Red, naalala mo ba yung tunog na yon? Oo, paano ko makakalimutan? 2 beses ko siyang narinig at nakita. May aswang yata. Halos mapatalon kami sa gulat nang biglang may malakas na kumalampag sa pinto. Lalong sumiksik sa akin si Milana habang kumuha ako ng kutsilyo at dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sandali lang, Red. Baka kung sino yan. Hindi ako nagpatinag at tumuloy pa rin ako sa paglapit sa pinto habang nasa likod ko si Milana at takot na humahawak sa likod ko. Kasabay ng bigla kong pagbukas ng pinto, sabay kaming napaatras sa gulat at gumapang ang kilabot sa katawan namin nang makita ang aswang na wakwak naroon sa harap namin at nakatayo. Milana! Red, tulong! Gulat na gulat kami nang biglang hablutin ng wakwak si Milana at hinila palabas ng bahay. Agad akong sumunod dito at halos lumuhod at magmakaawa. Nakikiusap ako! Huwag mong kukunin sa akin si Milana! Wala kami ng traso sa'yo! Huwag mo siyang sasaktan! Nagmamagaawa ako! Huwag niyo po akong papatayin. Nahigit ni Milana ang hininga nang haplusin ang kamay ng aswang na may mahahaba at matalas na kuko ang pisngi niya. Takot na takot kaming dalawa nang titigan ng wakwak ng malapitan si Milana. Pagkatapos ay bigla na lang itong lumipad paalis. Agad akong tumayo at tumakbo kaming pabalik ng bahay, saka ko siya niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang takot ni Milana dahil sa panlalamig at panginginig ng katawan nito. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ano kayang kailangan ng aswang na yun? Unang gabi na wala si nanay. Kaninang umaga ay umalis na ito papunta ng probinsya. Sinadya naming hindi sabihin ang tungkol sa aswang dahil baka matakot ito at mag-alala. Bukod doon ay ilang araw na rin naman ang lumipas at hindi na nagbalik ang aswang. Pero kaming dalawa ni Milana ay balot pa rin ng takot, lalo na kapag sumasapit ang gabi. 7:30 pa lang ng gabi naghahanda na kami ng mesa para kumain. Nang mapansin ko na tulala si Milana. Hoy, ba't ka tulala dyan? Wala. May iniisip lang ako. Ano yun? Yung tungkol sa aswang. Ang weird lang. Parang dumalaw lang siya dito. Yun nga eh. Pero kahit naman noong una kong nakaharap yung aswang, hindi niya ako sinaktan. Baka hindi siya talaga nananakit o pumapatay ng mga mababait. Kasi napansin mo ba? Ang mga pinatay niya noon ay yung sumalbahay sa'yo. Siguro nga. Mabuti na lang. Pero kahit na. Maalala ko lang ang mukha niya, natatakot na ako. Wala kang dapat ikatakot. Hindi naman kita pababayaan. Puprotektahan kita. Red, salamat ha. Dahil mula noon pa, hindi mo na ako iniwan. Mahal na mahal kita, Milana. At nandito lang ako hanggang kailangan mo ako. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Huwag mong isipin yun. Ihintayin kita kahit gaano katagal.
Halos mapalundag kami sa takot nang marinig ang malakas na katok sa pinto. Kukunin ko na sana ang kutsilyo sa pag-aakala na aswang iyon nang marinig namin ang tinig ng isang matandang lalaki. Tao po! Fred! Milana! Sino yon? May inaasahan ka bang bisita ngayon? Wala naman. Sandali. Titingnan ko. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Mang Jose, ang dating janitor sa pinusukan namin ni Milana noong high school. Maganda ang bihis nito. Naka-Amerikana pa at sa likod nito ay may nakatalikod na lalaking matangkad. Naku, Mang Jose! Napasyal po kayo! Naku, mukhang asinsado na kayo ah. Medyo sinwerte sa trabaho mula nang umalis ako sa pagja-janitor. Ano pong maipaglilingkod namin? Ang katunayan ay hindi ako, kung hindi itong boss ko. Milana ang sadya namin dito. Ako po? Hello, Milana. Kumusta ka na? Sir Albert? Ako nga. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Matagal akong nawala dito sa bayan natin at naalala ko si Milana. Nung makakita akong nagbebenta ng luya, gusto ko lang kumustahin ang kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ako kaagap. Tuloy po kayo. Hindi na. Naparito lang kami para imbitahin ka. Imbitahan? Saan po? Birthday ko bukas at gusto ko sana ay naroon ka. Eto ang invitation card. Ako po? Sigurado kayo? Sigurado ako. Gusto ko na naroon ka sa importanteng araw na yon. Pero sir, mukhang formal po ang birthday nyo. Wala naman po ako magandang damit na isusuot eh. Hindi naman po kasi ako lumalabas. Tsaka po, hindi po ako umaalis na hindi kasama si Red. Tungkol sa damit mo, huwag kang mag-alala. At ako nang bahala dyan. Mang Jose, pakikuha lang sa kotse ang regalo. Opo, sir. Mabilis na pumunta sa kotse ang matanda at bumalik ito na may dalang 2 itim na paper bag. Eto ang damit sa sapatos, isuot mo yan. Ipadadala ko na lang isusuot mo bukas, Red. Hindi na. May damit naman akong formal dyan. Bukas ng gabi, ipasusundo ko kayo kay Mang Jose pagsapit ang eksakto alas 7 ng gabi. Aasang ko na makapupunta kayo, ha? Sige po sir, salamat po. Hindi mapakali si Red habang naghihintay kay Milana. Dahil gusto nitong pumunta sa party, pinagbigyan ko siya. Kaya naman nilabas ko ang tinatago kong Amerikana sa aparador. Habang naroon ako sa sala ay nasa kwarto naman ito at nagbibihis. Nagpatulong pa ito sa kapitbahay namin na magaling mag-makeup at mag-ayos ng buhok. Milana, matagal ka pa ba? Malapit na mag-alas 7. Palabas na! Ilang sandali pa, unang lumabas ang kapitbahay namin. Napatayo ako at natulala nang lumabas si Milana, suot ang kulay pulang evening gown na bahagyang kumikintab. Lalo itong pumuti at tumingkad ang kagandahan nito ng maayusan. Hindi ko namalayan na napanganga na lang ako. Red? Ano? Maganda ba? Bagay ba sa akin? Baka mamaya sobrang kapal ng makeup po. Maganda. Maganda. Talaga? Oo, promise. Pakasalan na kaya kita bukas. Sira! Nang makaalis ang kapitbahay namin, ilang sandali lang ay dumating na rin si Mang Jose. Habang nasa biyahe ay pareho kaming ninenervyos ni Milana, kaya mahigpit na magkahawak ang kamay namin. Mang Jose, marami ho bang bisita si Sir Albert? Hindi naman gaano. Pili lang ang ilimpitahan niya. Kung mayaman po siya, ano pong ginagawa niya sa maliit na bayan na ito? Narito kasi ang nag-iisang pamilya niya. Magulang niya po? Nanay o tatay? Malalaman niyo mamaya. Samantalain niyo na naroon kayo dahil masasarap ang pagkain. Ako nga kanina pa nanginginain doon. Opo. Salamat po pala dito sa damit. Sakto sa akin parang sinukat. Si Sir mismong pumili niyan para sa'yo. Nakakahiya naman po sa kanya. Pero napakabait talaga ni Sir Albert. At mapagmahal. Pero grabe kung magalit, lalo na kapag ang mga mahal niya sa buhay ang naagrabyado.
Kahit sino naman po siguro. Kaya ganun na lang ang galit ko dati kay Ivy noon eh. Kumusta na pala ang batang yon? Abay balita ko na wala ang tapang nung mamatay ang mga kaibigan. Hindi ko po masyadong nababalitaan eh. Basta palagi namin siyang nakikitang mag-isa. Naniniwala ako na kapag gumawa ka ng mabuti, mabuting darating sa'yo. Pero kapag gumawa ka ng masama, masama rin ang magiging kapalit ng ginawa mo. Yan ang patakaran ng buhay. Kaya kayong dalawa, ipagpatuloy nyo lang ang maganda at mabuting pakikitungo sa kapwa nyo. Lalo na ikaw, Milana. Tatandaan po namin ang sinabi nyo. Oh, umanda na kayo. Malapit na tayo. Pareho kami ni Milana na napanganga nang makapasok sa maganda at malapalasyong mansyon na iyon. Ilan lang kaming mga bisita at lahat ay nakagayak ng maganda at formal. May mga pagkain at alak sa isang mahabang mesa. Agad namin nakita si Albert na abala sa pakikipag-usap. Maya-maya ay napalingon ito sa amin at mabilis na nagpaalam sa kausap nito. Red, Milana! Welcome! Masaya ako at nakarating kayo. Nag-alala ako kanina, baka hindi kayo pumunta eh. Good evening, sir. Dapat nga po hindi na kami pupunta. Kaya lang, sayang naman itong damit na bigay nyo. Good evening po. Good evening din. Halika, tumuli kayo. Huwag kayong mahihiya, ha? At kumain lang kayo na kumain. Dinala niya kami sa buffet table kung saan kami kumuha ng konting pagkain. Pagkatapos ay binigyan kami ng waiter ng wine. Red, ang sosyal naman ng mga tao dito. Hindi ako sanay. Kaya nga eh. Sabi kasi sa'yo, wag na lang tayong pumunta. Nakakahiya naman kay Sir Albert. Kung hindi siya nagbigay ng damit na isusuot ko, hindi talaga ako pupunta. Pero bakit kaya niya tayo inimbita? Ganun ba kayo ka-close niyan? Hindi naman. Noon madalas kami nagkikita sa palengke. Sumasama siya sa kasambay niya. Pero nitong mga huling taon, hindi na nga kami nagkikita eh. Di ba parang ang weird? Kaya nga eh. Ay, hayaan na nga natin. Pasalamat na lang tayo at inimbitahan tayo. Minsan lang tayo makakaranas ng ganito kasosyal na party. Kain na lang tayo. Habang kumakain ay may isang babae na nakiupo sa mesa namin. Natigilan kaming dalawa ni Milana nang umangat ang aming tingin at nakita si Ivy. Madilim ang aura nito at naroon pa rin ang galit at mataray na tingin nito. Ngunit ang bakas ng kalmot ng aswang ay hindi nawala sa mukha nito. Kumusta, Milana? Long time no see. Nandito ka rin pala. Well, hindi na nakapagtaka kung narito ako dahil social na party to. Mayaman kami. Kilala ng pamilya namin si Albert. Ang mas nakapagtataka ay kung anong ginagawa ng hampas lupang tindera na luya na gaya mo dito. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natututo sa nangyari sa'yo, no? Mayabang ka pa rin. For your information, si Sir Albert mismo ang nag-imbita kay Milana. Nagpapakatotoo lang ako, Red. Di ko lang talaga maintindihan sa'yo kung bakit siya ang mas pinili mo noon. Eh di sana, mas mataas na ang posisyon mo sa trabaho. Salamat na lang. Pero masaya ako sa trabaho. Hindi ko kailangan ng posisyon na binigay lang sa akin. Mas gusto kong pinaghihirapan ang mga bagay bago ko makuha. Ang totoo, wala naman akong dapat piliin eh. Dahil sa simula pa lang, wala ka na sa choices ko. Si Milana na ang pinili ko noon pa. Pwede ba, Ivy? Kung wala kang sasabihing maganda, umalis ka na lang. Kung may respeto pa dyan sa katawan mo, hindi ka gagawa ng eksena dito sa party ni Sir Albert. Wow! Matapang na ang amoy luyang babae. Nasaan ang dating Milana na umiiyak at nagmamakaawa sa amin noon, ha? Nasaan na ang mga kasama mong umaalipusta sa akin nun, ha? Di ba nauna ng kinarma? At patay na? Pinatay ng aswang. Bigla kaming napatayo nang hiniwa ni Ivy ang braso ni Milana. Agad ko siyang nilayo at tinago sa likod ko. Nagkagulo ang mga tao at tumabi sa gilid habang nanonood sa amin. Matapos ay tinutukan na kami ni Ivy ng kutsilyo. Ikaw ang malas sa buhay ko!
Simula nang dumating ka, nagkadaleche-leche na lahat. Ang gusto ko lang naman nun ay maging number 1 ako sa klase at maging valedictorian para pansinin ako ng daddy ko. Para makarinig ako ng papuri sa kanya. Pero palagi na lang ikaw ang nangunguna. Pati kay Red na una ko minahal, ikaw pa rin ang pinapansin. Mula sa mga teachers at classmates natin, ikaw pa rin ang bida. Kinuha ko na lahat para mapahiyat layo ang kanila. Pero ikaw pa rin ang kinampihan sa uli. Ano bang meron sa'yo na babae ka, ha? Kaya sa akin mo binuhos lahat ng insecurities mo sa buhay? Hindi ko pinili lahat yon. Sila ang kusang nagmahal sa akin. Papatayin kita! Ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang mga kaibigan ko! Mabuti nga sa kanilang nangyari. Hindi ko na kailangang gumante. Dahil ang tadhana na mismo nagbigay sa akin ng hustisya. Ang mga pagpapahirap mo sa akin noon, hanggang noong iparate mo ako sa bodyguard mo. Biglang naging mailap ang mata nito at tumingin sa paligid nang marinig ang bulungan ng mga tao. Panahon na para malaman nila kung gaano ka kademonyo. Hayop ka! Anong pakiramdam na nag-iisa at walang gustong kumampi sa'yo, ha, Ivy? Anong pakiramdam na yung gustong-gusto mong mangyari sa akin, nalayuan ako ng lahat, ay bumalik sa'yo? Karamang tawag dyan! Papatayin kita! Mabilis itong sumugod sa amin at niyakap ko si Milana para proteksyonan ito. Pero bago pa makalapit si Ivy, ay bigla itong hinawakan ni Albert sa leeg at nanginginig ang mukha sa galit na sinakalito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para bastusin ang pinaka-importanting bisita ko ngayong gabi? Albert! Ay, wala nang akong kailangan sa iyo. Kahit tingnan ang mukha mo, ay hindi ko gagawin! Nagulat kaming lahat nang itulak nito si Ivy at halos lumipad ito papunta sa dulo ng silid na iyon. Mang Jose, alam mo na ang gagawin. Napalingon kami sa paligid at nagtataka ng magsilabasa ng mga bisita. Pagkatapos ay bumaba ang makapal at malaking kurtina doon sa bulwagan at tumayo sa may pinto si Mang Jose. Bakit? Bakit mo kinakampihan ang babae yan? Hindi ba mahal mo ako? May relasyon tayo! Relasyon? Wala akong naaalala na inalok kitang maging girlfriend ko. Pero may nangyari sa atin. Binigay ko ang sarili ko sa'yo. Sabi mo, tanggap mo kahit ganito mukha ko. Sabi mo, ibibigay mo lahat ng gusto ko. At naniwala ka naman? Ano? Hindi kita mapapatawad sa lahat ng ginawa mo kay Milana. Pagbabayaran mo ang bawat oras at araw na umiiyak siya dahil sa iyo! Ano bang meron ng babae niya at lahat kayo kumakampi sa kanya? She's nothing! Mahirap lang yan! Maraming babae! Disgrasyada! Disgrasyada! Hindi ba't ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari yun sa kanya? Albert! Ako ang kampihan mo! Ang babaeng inaalipusta mo noon pa ay ang nag-iisa kong kapatid, Ivy! Ano? Kapatid? Gulat na gulat kami ni Milana sa sinabi ni Albert. Nagunahan sa pagpatak ang luha nito at hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin na kapatid kita? Ipaliliwanag ko sa iyo lahat mamaya, Milana. Pero sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko sa babaeng ito. Ha? Alalahanin mo lahat ang ginawa niyang pagpapahirap sa iyo. Ang gabing nilapastangan ka ng tauhan niya. At wala siyang ginawa kung hindi panuorin ka at tumawa habang binababoy ka at paulit-ulit na nagmamakaawa. Nagsimulang umiyak si Milana. Ang lahat ng galit na naipon sa dibdib nito sa nakalipas na mga taon ay tila lumabas ng gabing iyon. Nilapitan ni Albert si Ivy at hinablot ito sa buhok pagkatapos ay kinaladkad palapit sa amin. Halos lumuhod si Ivy sa harap namin habang umiiyak at takot na takot. Ilabas mo lahat ang galit mo. Ito na ang panahon para gumanti ka, Milana. Ipaghiganti mo ang kaapihang naranasan mo noon. Sinabi mo sa akin na kung papipiliin ka, mas gusto mong makita siyang naghihirap ng mahabang panahon
Ginawa ko yun, Milana. Inubos ko ang mga kaibigan niya. Pinatay ko ang lalaking gumahasa at lumapastangan sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Paano naging ikaw? Kitang-kita ko na aswang ang pumatay sa lalaki. Naroon kami ni Milana nang patayin din ng aswang ang mga kaibigan niya. Isang wakwak at malaking asong itim. Bigla kong nahila si Milana palayo at tinago ko siya sa likod ko nang biglang maging malaking asong itim si Mang Jose. Kasunod nito ay naging aswang si Albert, ang wakwak na pumatay sa mga kaibigan at bodyguard ni Ivy. Natatakot ako. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Anong pakiramdam, ha, Ivy? Anong pakiramdam na sumiping ka sa aswang na pumatay sa mga kaibigan mo? Biglang hinablot ng aswang ang leeg ni Ivy. Pumagaspas ang malaking pakpak nito at sinama ito ng umangat sa ere. Tama. Ipakikita ko sa iyo kung paano maging demonyo ang isang tulad ko. Ipakikita ko sa iyo kung paano gumante ang tulad ko kapag inaapi ang mahal ko. Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Hindi ko na uulitin! Pakiusap! Wag mo akong patayin! Wag! Bumaba ang dalawa at tinulak nito sa Ivy sa paanan namin. Iyak ng iyak na humawak sa paanan ni Milana si Ivy. Maya-maya ay may mga kalalakihan na lumabas sa isang silid na may bitbit na matandang lalaki na nakatali ang kamay at may tape sa bibig. Nanlaki ang mga mata naming lahat nang makilala ito. Biglang lumipad ang aswang at sinakmal sa leeg ang ama ni Ivy. Pagkatapos ay dinukot nito ang tiyan at kinuha ang laman loob, saka itinapon iyon at pinakain sa malaking asong itim. Walang nagawa si Milana kung hindi ang umiyak ng umiyak, abang wala kaming magawa kung hindi ang manood lang sa mga nangyayari. Nang makitang palapit na ulit ang aswang, napatingin kami kay Ivy nang humawak ito sa paanan namin. Patawarin mo ako, Milana. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, sabihin mo sa kanya na huwag ako patayin. Humihingi ka ng tawad sa akin para lang hindi ka patayin? Pero kani-kanina lang ay sinaksak mo ako at nagbanta na gusto mo akong patayin? Huwag mo akong lokohin, Ivy. Alam natin na hindi ka nagsisisi sa mga ginawa mo. Hindi! Hindi! Nagsisisi ako! Nagsisisi na ako! Patawarin mo ako! Gagawin ko lahat para lang mapatawad mo ako! Biglang binitbit ulit ng aswang si Ivy at hiniga sa sahig. Nang kakagati na ito ng aswang ay biglang bumitaw si Milana sa akin. Wag! Wag mo siyang patayin! Kuya! Salamat! Maraming salamat, Milana! Wag mo siyang patayin! Wag mo nang nakikiusap sa'yo! Wag! Sa kabila ng mga ginawa niya sa'yo? Oo. Salamat sa pagtatanggol na ginawa mo para sa akin. Pero hindi mo na kailangang pumatay. Okay na ako. Sige. Pagbibigyan kita. Pero hindi pwedeng hindi niya pagbayaran ang kasalanan nila mag-ama sa atin. Anong ibig mong sabihin? Bata pa ako noon ay magkaibigan na ang mga ama namin at magkasama sa negosyo. Aswang ang daddy ko pero hindi siya nananakit ng tao. Pero nalaman ni daddy ni Ivy ang sikreto ni daddy. Pinapatay niya si daddy. Hinanap ko kayo ni mami dahil nalulungkot akong mag-isa sa buhay. Pero huli na pala ako at wala na rin si mami. Mula noong mahanap kita at pinabantayan na kita kay Mang Jose, sa kanya ko nalalaman ang mga nangyayari sa iyo. Kaya pinangako ko sa sarili ko na isang araw ay gaganti ako sa ginawa nilang mag-ama sa atin. Paano tayo naging magkapatid? Ibig bang sabihin ay aswang din ako? Hindi.
Ordinaryong tao ka. Magkaiba ang ama natin. Ang alam ko lang, ay nakilala ni Daddy si Mami noon at inupahan para ipagbuntis ako dahil gusto ni Daddy na magkaanak. Walang alam si Mami na aswang si Daddy. Nang ipanganak ako, ay kinuha ko ni Daddy at umalis. Anong gagawin mo kay Ivy? Ikaw ang magsabi sa akin kung anong gusto mong mangyari. Ayoko na siyang makita kahit kailan. Kahit yun na lang. Sige, kung yan ang gusto mo. Anong gagawin niyo sa akin? Mula ngayon, ay pagsisilbihan mo ako. Magiging alipin kita at sisiguraduhin kong habang buhay kang mabubuhay sa takot. Lahat ng ginawa mong pang-aalipusta at pang-aapi sa kapatid ko ay pararanas ko sa iyo. Mang Jose, dalhin niyo na to. Wag! Wag! Parawan niyo na! Wag! Pinanood lang namin kung paano bitbitin si Ivy ng mga tauhan ni Albert hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Milana, sumama ka na sa akin. Hindi kita pipilitin sumanib sa akin. Hindi ako nananakit ng mga taong mababait, kaya hindi mo kailangan matakot. Magiging mas maayos ang buhay mo kapag nasa akin ka. Lahat ng kayang bilhin ang pera ay ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kailangan magpakahirap sa pagtitinda sa palengke. Kuya, hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwan si Red at Tita Flor. Masaya ako na kasama nila. Pero gusto kitang makasama. Pwede mo naman akong dalawin eh. Hindi naman ako natatakot kahit ganyan ka. Mahal na mahal ko si Red, kuya. Ayokong malayo sa kanya. Kung yan ang pasya mo, sige. Wala naman akong dapat alalahanin dahil nakikita ko naman na mahal ka niya. Red, ingatan mo ang kapatid ko. Wala kang dapat alalahanin sa bagay na yan. Ako ang bahala sa kanya. Milana, simula ngayon, wala ka nang dapat alalahanin. Ako ang bahala sa lahat. Hindi kita pababayaan. Palagi ako nakabantay at wala nang mga-api sa'yo. Masaya akong malaman na hindi pa pala ako nag-iisa sa mundo. Salamat at dumating ka, kuya. Masaya ako. Dahil hindi ka natakot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa sarili kong kapatid na nagtanggol sa akin? Lahat ng nangyari ngayong gabi, ilihim niyo. Makakaasa ka. Wala kaming nakita. Sige na, umuwi na kayo. Ipahahatid ko kayo kay Mang Jose. Milana, dadalawin na lang ulit kita sa susunod. Matapos ang gabing iyon ay wala na kaming narinig na balita tungkol kay Ivy. Hindi na rin namin siya nakita sa bayan at hanggang sa mga sandaling ito ay wala kaming narinig na balita tungkol sa pagkawala ng mag-ama. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit hindi ako sinaktan ng aswang noong unang beses ko siyang makaharap. Samantala kami naman ni Milana ay tahimik na ring nabubuhay bilang mag-asawa. Hindi nagtagal matapos ang gabing iyon ay sinagot na rin niya ako. Hindi ko naman na pinatagal at inalok ko siya ng kasal. May mga pagkakataon na bumibisita sa amin si Albert. Pero kahit kailan ay wala na itong binanggit pa tungkol kay Ivy. Pagdating sa pinansyal ay tumutulong ito sa amin. Tinupad niya ang pangako kay Milana at hindi ito pinabayaan. Niregaluhan pa kami ni Albert ng malawak na lupain noong kasal namin at iyon ang pinagyayaman namin. Ginawa naming taniman ng palay at mga gulay ang lupa. Siyempre, hindi mawawala ang luya. Sabi nga ni Mang Jose, lahat ng ginagawa natin sa mundo ay may kapalit. Matapos ang mga ginawa noon ni Ivy, minsan hindi namin maiwasan ni Milana at mapag-usapan kung tama ba na hinayaan namin ang nangyari sa kanya. O kung sapat na ba ang ganong parusa sa kanya ni Albert. Sa mga tagapakinig, anong opinyon nyo tungkol dito? Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa pakikinig nyo sa aking kwento. Nagmamahal, Red. Palagi na lang ganyan eh. Milana,